Bay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. 6 na dekada at 13 presidente ang pinagdaanan ng kanyang mahabang career sa larangan ng teatro, radyo, pelikula at telebisyon. Sa kanyang pagpanaw, sariwain natin ang mga alaala ni Dolphy mula sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Ako po si Rhea Santos. Samahan niyo akong makibahagi sa makulay na buhay ng nag-iisang comedy king. Isang kwentong personal. Ito ang tunay na buhay ni Dolphy. Nagsimula siya bilang dancer dahil talagang magaling sumayaw si Dolphy. Tinulungan niya ako. Kumbaga, inangat pa niya ako. At yun ang hindi ko malilimot. Ispal ko itong gagawin natin. Hindi, sinabi naman niya eh. O, di sasabihin natin, we bought food for you. Late 1940s nang unang mapanood sa pelikula si Dolphy bilang extra sa pelikulang Dugo ng Bayan ni Fernando Poe Sr. 1953 sa pelikulang Sa Isang Sulyap Mo Tita na naman siya formal na nakasama sa casting kung saan gumanap siya bilang sidekick ni Pancho Magalona. At dahil likas na magaling umarte, napansin kaagad ang kanyang naiibang karisma. Kaya naman noong 1954, ganap siyang naging big star sa pelikulang Jack and Jill, katambal si Lolita Rodriguez. At wala pang komedyante na nakakaabot nung naabot niya pagdating sa kasikatan. Hindi siya komportable na tinatawag siya ng comedy. Mang Dolphy ang sinatawag sa kanya. He related with you on a one-on-one basis na kung ano siya at ano ka. Yun ang totoo. Si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas nakilala natin bilang si Tito Dolphy ay hinangaan at inidolo ng maraming Pinoy sa kanyang kahangahangang paraan ng pagpapatawa. Mapa-telebisyon man o sa pinilakang tabi, tila naging katumbas na ng kanyang pangalan ang saya at tuwa para sa mga manonood. Pero bago pa man umangat sa rurok ng kasikatan si Tito Dolphy, may mga panahon ding hindi puno ng halakhak ang kanyang buhay. Sa librong isinulat ni Bebeth Orteza tungkol sa buhay ni Tito Dolphy, personal daw na ikinuwento sa kanya ni Comedy King ang kanyang mga pinagdaanan. Tito Dolphy kasi sa mga pag-uusap natin, yung mga kalat-kalat natin na usapan, nakikwento mo sa akin, ang Tondo ganito, ang Manila ganito noon, sabi ko, parang I want to plant you in the city kung saan ka pinanganak, kung saan ka kinalakihan. So we will start with Manila and the values of Manila in your younger days, magmula nung pinanganak ka hanggang sa naging Dolphy ka. Sikat at minahal ng masang Pilipino. Dito sa Maynila, babalikan natin ang nakaraan ng nag-iisang comedy king ng pelikulang Pilipino. Mang Rogelio? Hello! How are you? Huwag niyo ako iwan. Wow, groovy pa rin tayo, Mang Rogelio. Ilang taon na ho kayo? 73. Naging kapitbahay niyo ho ang pamilya ni Mang Dolphy? Oh, yeah. Saan ho mismo? Doon, yung bahay? Dilaw. Aha. Tumira sila rito, ganito, no? 1957. At minsan na siya sa ano nun, sa Pagita. Dolphy na ho siya nun? Dolphy na. Kamusta ho siya? Naging kaibigan niyo ho ba? Nakausap niyo? Ngayon hindi lang masyado dahil matanda siya sa akin. Ang kaibigan ko, si Joji. Sino ho yun? Yung bakla, yung kapatid niya. Ilang hakbang, mararating na natin yung lupa na kinatayuan ho ni ng bahay ni Dolphy. Ano, tatay? Yun, yung dilaw. Yung dila. Ito! Oh, yan. Saan ho ang entrance nun? Saan ang pinakapinto? May pader to eh.
So ito, dito ang pasukan. Bago na ang istruktura ng bahay. Malayo na raw sa itsura ng dating inuupahang bahay noon ni Tito Dolphy at ng kanyang mag-anak. Anong suot niya? Pagka nasa bahay lang, kamiseta lang ho. Purunto nga eh. Hindi ho siya yung sa labas ng bahay, Pagka lumabas siya, pagkakaguluhan siya eh. kasi sikat na ho siya talaga noon. Sikat na yun. Pinaramdam niya ho ba sa inyo na sikat ako? Hindi. Ang bait-bait ko. Sabi ko siya yung taong kahit nauuban ng sikat. Wala, parang ano lang. Pangkaraniwan lang. Naging takbuhan ho ba siya ng mga tao dito? Hindi naman Lahat ng tumakbo. Hindi napapala. Kasi nga nahihiya eh. Hindi malabas eh. Nanay Aurora, hello! Hello, kamusta ho kayo? Ito'y apo. Apo na ho. Sa Nanay, kapatid ko. nagkaroon kayo ng pagkakataon na makilala ho si Mang Dolphy? Medyo po, kasi diyan na ho sila nakatira noong pa eh. Aha. Saan ho kayo nakatira, Bale? Sa likod ho nila. Ayan, yung bahay namin nasa likod. Likod mismo ng bahay nila, Mang kaya Dolphy. kita-kita ko yung mga taong ano, kasi hindi pa ganyan yan. Ano yung pinaka natatandaan niyo sa kanya? Sa kanya, ang alam ko talaga napakabait niya. At matulog. Wala kayong masasabi sa karakter. Lahat ng magagandang trait of person nakidol. Simple lang siya. Pag fiesta, may mga okasyon, ano hong nangyayari? Nangumbida siya ng mga artista. Kaya kami nakasilip doon sa likod. Kasi open yun eh. Nandun yung bintana namin. Tapat na tapat doon sa kwarto ko. Kaya luma pa yung bahay namin. Sa tingin niyo ho, ano ho ang iniwan niya dito sa lugar na ito? Nung nakilala yung lugar namin. Dahil sa kanyang legacy talagang wala kang masabi. Sa aming pagbabalik, Dolphy was with the Manila Grand Opera House during 50s. But before that, nagtitinda siya ng... saan ho?